Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Narito ng headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Friday, May 23, 2024. Pasada Balita. Seguridad ng Pilipinas nananatiling prioridad ng pamahalaan ayon kay Pangulong Marcos. Pasada Balita. Senado hindi magiging sunod-sunuran sa administrasyon ayon mismo kay Senate President Escudero. Pasada Balita. Unang bagyo sa taong ito nararanasan na ng bansa. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, budget surplus ng pamahalaan sumadsad sa mahigit 42 billion pesos. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, siyam katao patay sa pagbagsak ng stage sa Mexico. Pasada Balita. At sa balitang pampalakasan, Mavericks pinadapa ang Timberwolves sa Game 1 ng Western Conference Finals ng NBA. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Tiniyak mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nananatiling prioridad ng kanyang administrasyon ang seguridad ng bansa. Ginawa ng Pangulong pahayag sa kanyang pagbisita sa Maguindanao del Sur upang maipamahagi ang tulong sa mga residenteng apektado ng El Nino phenomenon. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi niya nakakalimutan ang mga issue sa seguridad sa Mindanao del Sur na nag-iwan ng negatibong bakas sa buhay at kabuhayan ng mga Pilipino. Kasunod dito, nanawagan din ng Presidente sa publiko at mga LGU na magkaisa at tulungan ang pamahalaan na maipaabot ang tulong sa mga benepisyaryo. Sinabi rin ng palasyo na nagtutulungan na ang DILG, DPWH at DOH upang matugunan ang mga hamong bunsod ng El Nino at ang mga nagbabadyang epekto ng La Nina sa rehiyon. Pasada Balita. Samantala, Pangulong Marcos mamimigay ng titulo ng lupa sa mga magsasaka sa Coronadal at Dipolog ngayong araw. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Patuloy ang ginagawang pamamahagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ng titulo ng lupa para sa mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs. Sa katunayan ay 2 lugar ang nakatakdang puntahan ni Pangulong Marcos sa rehiyon ng Mindanao ngayong araw para sa gagawing pamamahagi nito sa mga kwalipikadong mabigyan ng Certificates of Land Ownership ng mga magsasaka. Destinasyon ng Pangulo ay ang Coronadal City sa South Cotabato at sunod nitong pupuntahan ang Dipolog City sa probinsya naman ng Zamboanga del Norte. Nito lamang Martes ay mahigit 2,000 Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs ang nabigyan ng land titles ng Pangulo at gayon din sa Tacloban City. Sa dalawang nabanggit na event at tiniyak ng Pangulo na tatapusin sa susunod na 4 na taon ng kanyang administrasyon ang pamamahagi ng benepisyo sa mga Agrarian Reform Beneficiaries. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Naniniwala naman si Senator Amy Marcos na hindi ipaaresto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa International Criminal Court
si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Senator Marcos, ilang beses na ring nanindigan ang kanyang kapatid na hindi nito papayagang makapasok ang mga taga-ICC sa bansa para imbestigahan ang drug war o ang war on drugs. Inilintulad pa ng presidential sister ang kaso ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na sinabihan ng ICC na ipaaresto dahil sa war crimes kahit hindi naman ito miyembro ng nasabing korte. Sa katunayan anya, naiinsulto siya sa pilit na panghihimasok sa bansa ng ICC, kayong gumagana naman ang mga korte at ang mismong justice system sa Pilipinas. Kaya't pinayuhan ni Senator Marcos ang mga lokal na otoridad na maging masigasig o masigasig na lang at ipursige ang investigasyon sa mga sinasabing extrajudicial killings. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, tiniyak ni Senate President Francis Chis Escudero na hindi magiging rubber stamp ng Administrasyong Marcos ang Senado sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ito'y matapos palitan ni Senator Escudero si Senator Juan Miguel Zubiri bilang Pangulo ng mataas sa kapulungan ng Kongreso. Ayon kay Senate President Escudero, wala silang planong gawin ito at hindi ito mangyayari. Tiniyak din ng bagong Senate President na magpapatuloy lamang ang papel ng Senado bilang huling baluarte ng demokrasya sa bansa. Pasada Balita. Samantala, makikipag-usap si bagong Senate President Francis Chis Escudero kay House Speaker Martin Romualdez para talakayin kung paano aayusin ang ugnayan at relasyon ng mga senador at kongresista. Ayon kay Escudero, sa susunod na linggo inaasahan na mag-uusap sila ni Speaker Romualdez para ayusin ang mga dapat na plantsahin at maglalatag ng mga protocol para sa pagkakaroon ng maayos na koordinasyon kaugnay sa mga isinusulong na panukala. Dagdag pa ni Escudero, nagpadala ang House Speaker ng congratulatory message nang maluklok siya bilang Senate President at dito anya hinikayat na magpulong sila sa mga susunod na araw. I thank Speaker Romualdez for being gentle with his words insofar as respecting the Senate's prerogatives are concerned. He is my counterpart in the House, and as I said earlier, I expect to meet with him soon during the break to discuss the relationship, mending what needs to be mended, and establishing rules and protocols on how to coordinate with respect to what they are pushing for and with respect to what the Senate is pushing for, and to be able to coordinate and avoid misunderstandings or any miscommunication. Yan po ang tinig ni Senate President Francis Chis Escudero. Pasada Balita. Samantala, medyo naguluhan ang ilang senador sa naging Senate adjournment session nila dahil sa naging balasahan sa mataas sa kapulungan ng Kongreso. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Senate Committee on Sustainable Development Goals and Innovation and Futures Thinking Chairperson Nancy Binay na nangangapa pa ang kanilang bagong majority leader sa naging sesyon ng Senado. Well, una-una, syempre medyo may mga konting kaguluhan kasi alam naman natin na bago na yung majority floor leader at kahapon mukhang nangangapa pa siya dun sa bago niyang trabaho. So may mga procedures na parang medyo naguluhan kami kahapon. So medyo kailangan siyang alalayan. May panawagan din sa bagong liderato ng Senado si Senator Binay. Kailangan yun na lang yung independence of the Senate at laging iisipin ko ano talaga yung mas makakabuti sa ating bansa. Yung kumaga mindset dun sa mga pagpasa ng mga panukala. Yan po ang tinig ni Senator Nancy Binay sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Kahit naka-adjourn na ang sesyon, mananatiling nakakulong sa Senado ang dating PIDEA agent na si Jonathan Morales at dating NAPOLCOM employee na si Eric Santiago alias Picoy. Ayon kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, pinuntahan niya mismo sa detention room si Morales noong Miyerkules ng gabi, ngunit tumanggi pa rin itong magsabi ng totoo.
Matatandaang na-cite in contempt sina Morales at Santiago sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs hinggil sa sinasabing leakage ng confidential information mula sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA leaks. Sa nasabing pagdinig, hinikayat ni Senator Estrada si Morales na magsabi na ng totoo dahil kung hindi, matagal itong makukulong sa Senado. Ito'y dahil 2 buwan na magbabakasyon ng Senado na nangangahulugang sa buwan pa ng Hulyo, babalik ang sesyon. Pasada Balita. Samantala, maituturing ng na-bypass ang ad interim appointment ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Cacdac habang nakasinidye adjournment ang Kongreso. Dahil dito, sinabi ni Senate President Chis Escudero na siya ring chairman ng makapangyarihang Commission on Appointments na kailangang muling maitalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Cacdac bilang kalihim ng DMW. Matatandaang noong Martes nang ipagpaliban ng CA Committee on Migrant Workers ang mga deliberasyon sa appointment ni Secretary Cacdac dahil sa kakulangan na ng oras. Samantalang muling magpupulong ang mga mambabatas sa Hulyo 22 para simulan ang ikatong regular session ng 19th Congress. Pasada Balita. Samantala, balitang lagay ng panahon, itinaas na ng Pag-asa ang signal number 1 sa Eastern Samar, Dinagat Island, Siargao at Bukas Grande Island matapos maging ganap na tropical depression ang binabantayang low pressure area sa silangang bahagi ng Hinatuan, Surigao del Sur. Ito ang kauna-unahang bagyo na naitala ng Pag-asa ngayong taon na pinangalanan bilang Bagyong Aghon. May lakas ito ng hanging aabot sa 45 kilometers per hour at pagbugsong aabot naman sa 55 kph. Mararanasan din ang malakas sa pag-ulan sa Surigao del Norte at northern portion ng Surigao del Sur, eastern portion ng Southern Leyte at southern portion ng Eastern Samar. Dahil dito, pinag-iingat ang mga residente sa nabanggit na mga lugar dahil sa malalakas na pag-ulan na posibleng magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. At para sa karagdagan pang mga impormasyon, manatili pong nakatutok sa DWIZ 882 at Aliw Channel 23. Pasada Balita. Umapila naman ang Department of Education sa mga lokal na pamahalaan na iwasang gamitin ang mga paaralan bilang mga evacuation center sa paparating na tag-ulan at La Nina. Ito'y dahil posibleng hindi na magamit ang mga paaralan sa oras na may pasok na ang mga estudyante. Ayon kay Education Spokesman at Undersecretary Michael Powa, maging ang mga mag-aaral na hindi masyadong naapektuhan ng kalamidad ay hindi na nakakabalik sa klase dahil ginagamit ang mga silid-aralan bilang mga evacuation center. Batay naman sa DepEd Order 37, nilagdaan ni Vice President Education Secretary Sara Duterte na maaaring gamitin ang mga paaralan bilang agarang evacuation site sakaling magkaroon ng sakuna. Ngunit hindi tatagal ng lagpas 15 araw. Pasada Balita. Samantala, 41 lugar sa bansa ang nakaranas ng mapanganib na heat index kahapon. Ayon sa Pag-asa, naitala ang pinakamataas na antas ng damang init kahapon sa Lawag City, Ilocos Norte, Apari, Cagayan, Vira, Catanduanes na umabot sa 47 degrees Celsius. Sinundan ito ng Mambusaw, Capiz, Iloilo City, Katarman, Northern Samar na nakapagtala naman ng 46 degrees Celsius. 37 lugar naman ang inaasahang makararanas ngayong araw ng mataas na heat index. Batay sa forecast ng Pag-asa, posibleng umabot sa 46 degrees Celsius ang heat index sa Lawag City, Ilocos Norte, Apari, Cagayan, Puyo, Palawan, Iloilo City, Rojas City at Mambusaw sa Capiz. Pasada Balita. Umakyat na sa 334 ang bilang ng mga lungsod at munisipalidad na nagdeklara ng state of calamity bunsod ng epekto ng El Nino. Sinabi ni Task Force El Nino spokesman at Assistant Secretary Joey Villarama na kabilang sa mga lugar nito ang buong rehiyon ng Barm,
at 11 mga lalawigan. Nasa 9.5 billion pesos na anya ang halaga ng pinsala ng tagtuyot habang mahigit 100 hektarya na ang naapektuhang taniman. Tiniyak naman ng task force na tinutugunan ng pamahalaan ang mga problema sa pamamagitan ng interventions. Magsisimula na rin anyang isailalim sa rehabilitasyon ang mga sakahan at mapaghandaan na ang paparating na tag-ulan at epekto ng La Nina. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, maaari pa rin tumakbo sa midterm election si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito naman ang binigyang diin ng Commission on Elections sa kabila ng nagbabadyang preventive suspension laban sa kontrobersyal na alkalde. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kapag nasuspindi ang isang lokal na opisyal, hindi pa ito ang pinakahuling hatol sa nasabing public servant. Iginit naman ni Chairman Garcia na maaaring masampahan ng iba pang kaso si Mayor Guo sa iba pang klase ng usapin. Matatanda ang hiniling ng DILG sa Ombudsman na isailalim ng alkalde sa preventive suspension upang maiwasang maimpluwensyahan ang investigasyon sa kanyang pagkatao at kaugnay sa POGO operations sa bayan ng Bamban. Pasada Balita. Samantala, preventive suspension ng DILG kay Mayor Guo, suportado ng isang mambabatas. Detalye mula kay Patrol 11, Tina Nolasco. Hinatigan ni Assistant Majority Leader at Zambales 1st District Representative J. Congun ang munggahi ng Department of Interior and Local Government o DILG. Napatawan ng preventive suspension si Bamban na Tarlac Mayor Alice Guo sa posibilidad na pagkakasangkot nito sa illegal na aktibidad sa Tarlac. Ayon kay Congun, kailangang suspendihin muna si Guo upang bigyang daan ang investigasyon ukol sa mga isyong ibinabato sa kanya. Kabilang na dito ang kanyang questionable nationality, family at personal background, mga ari-arian, umano'y pagkakasangkot sa Philippine Offshore Gaming Operators at iba pa. Kasabay nito, gate ng kongresista, ang public service ay isa lamang pribilehiyo na may malaking responsibilidad at dapat matiyak na ang mga public officials ay karapat-dapat sa pagtitiwala ng taong bayan. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas TWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, ibinulgar ni Senator Risa Ontiveros, chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, na may 16 na mga sasakyang nakarehistro sa pangalan ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Kabilang sa mga ito ang pickup truck, sports utility vehicle, closed van at ilang dump truck. Sagot naman ni Mayor Guo, hindi na niya pagmamay-ari ang mga naturang sasakyan at binigyang diin na incorporator siya ng Westcar na isang buy and sell business ng mga bihikulo. Aminado rin ang kontrobersyal na alkalde na may-ari siya ng meat shop, piggery at embroidery. Kaugnay nito, nauna na rin inamin ni Mayor Guo na meron siyang chopper na kanya nang naibenta ngayong taon sa isang British company. Pasada Balita. Pinapadalo ng Senado ang mismong ama ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa susunod na pagdinig sa investigasyon sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Kaugnay nito, inaasahang lilinawin ng mga senador ang mga impormasyon sa birth certificate ni Mayor Guo at kanyang mga kapatid sa tatay ng alkalde na Chinese national na si Zhang Zhong Guo o Angelito Guo. Ito'y kasunod ng pahayag ng Philippine Statistics Authority na walang birth record ang ina ni Mayor Guo na si Amelia Leal at hindi rin mahanap ng kagawaran ang marriage certificate ng mga magulang ng alkalde. Para naman kay Senator Sherwin Gatchalian, malaki ang posibilidad na hindi Pilipino si Mayor Guo dahil nanggaling ang birth certificate nito sa ama ng alkalde at hindi rin tumutugma ang mga impormasyon na nakasaad
dito. Pasada Balita. Samantala tayo po'y pinalad po tayo na makakausap ngayon si Madam Secretary Katrina Ponce Enrile, ang Administrator at CEO ng SESA o Cagayan Economic Zone Authority. Nasa linya na po siya. Secretary KPE, good morning po. Johnny Bañez, live na po tayo sa DWIZ, Hello Channel 23. Madam? Secretary? Hello po, good morning. Alright. Good morning, ma'am. Madam Secretary, Johnny Bañez na po ito. Live na po tayo sa DWIC, Hello Channel 23. Maraming salamat po, unang-una sa lahat, sa pagkakataon, sa pambihirang pagkakataon na napagbigyan niyo po ako na makapanayan po kayo. Thank you so much for that, Secretary KPE. Tama po ba, ma'am? KPE na lang? Yes po, yes po. Alright. Unang-una sa lahat po, maganda bang balita or masasabi ba nating negatibo ang hindi po pagkakabilang or madalas na nababalita ang SESA sa ilalim ng inyong pamumuno, Madam Secretary KPE? Well, good and bad po. In a good way, hindi kami masyadong yung napapakialaman. Apo. Pero in a bad way, wala naman po din may nakakakilala masyado sa SESA. At kung ano man ang nababalitaan sa SESA, most likely mali. All right. In other words, hindi po we're not so much known to the public. Apo. And whatever the public knows about SESA in the past, and I have to change that image, parang it's all about other things that are not true. Alright. So nasa sa inyo po ang pagkakataon, Madam Secretary, ano po ang mga prioridad niyong proyekto para ikangay malaman ng publiko na meron palang SESA at ito'y malaking naitutulong nito sa ating gobyerno. Go ahead po, ma'am. Unang-una, SESA po, ang area po ng SESA ay very strategic po. Okay? Bakit po? Kasi po, may puerto po kami. We have a port. Okay? We have an airport. Ang area po namin ay nasa tuktok ng Eastern Luzon. Yung horn ng Luzon, nandun pa kami sa tuktok nun. Okay? Apo. Kung lalapag kayo sa Tugigaraw, we are 3 hours away pa po going north. Alright. Okay? So, ganun po nasa dulo na po kami. Okay? Surrounded po kami ng dagat. We are a coastal town. Okay? The size of Singapore. So, medyo malaki po yung sinasakop ng special economic zone and free port ng Cagayan Economic Zone Authority. So, yung mga plano ko po dito ay syempre, ang unang-una dapat kong gawin ay magbigay ng trabaho sa mga tao. Okay. Pero how do I create jobs? Given the limited budget that nakukuha namin. Kasi unlike other eco-zones, PEZA zones, or we are a free port, a true free port, kasi ang customs hindi nasa loob, tulad ng Subic. Nasa labas yung customs area namin. Okay? And we are not only a free port, we are also a special economic zone. All right. Ngayon, syempre may mga incentives din kami. Subalit, dahil nga sa layo at people are unaware of how strategic we are, okay, we are close, we are in between Taiwan and the Philippines. So we are on one side of Santa Ana, on the topmost part of Santa Ana is the Balintang or the Babuyan Channel.
ano ba yung Babuyan Channel na yon? Ang Babuyan Channel na yon ay it's where the West Philippine Sea meets the Pacific Ocean. Alright. On the eastern side naman po, we have the Pacific Ocean. So very, very strategic po. Strategic, Kasi yeah. lahat po ng mga puerto natin, okay, ay lahat naka-face sa West Philippine Sea. Kami lang po ang nasa facing the Pacific. Alright. Okay. Oh, well. So, yeah, strategic. So, my priority is to really fix the port, upgrade the port, put up infrastructures to support an industrial park, so that I'm able to give jobs. But the hurdles there also is how to lower how to be competitive. Okay? Paano kami maging competitive? Apo. Kung yung kuryente po namin dito ay number one, unstable. Alright. Pangalawa, napakamahal. Ikumpara nyo po yung kuryente namin dito sa Vietnam. Dito po, it ranges between 16, 18, all the way to 22 pesos per kilowatt hour compared to Alright. Vietnam, which is between 6 to 8 pesos. Alright. So kung hihikayatin namin ang mga investors to come, hindi sila pupunta dito. Mas pipiliin ng Vietnam. Kahit na po magagaling ang mga Pilipino, paano namin mahihikayat ang mga foreign investors to come here? Kasi the bulk of their investment, apart from the infra that they're Apo. going to put, Apo. kasi wala nga kaming pera para gumawa ng infra, is yung kuryente. Apo. Kasi sa sweldo, pwede na. At ang pinakamagaling sa atin, mga tao. Apo. So, wala akong duda on that part. Hindi tayo nagiging competitive dahil sa mahal ng kuryente. Apo. Ma'am, And of course, Apo. the lack of infrastructure here. Apo. And para lang malaman ninyo, ang day-to-day operations po ng SESA, wala po kaming hinihingi na pera sa gobyerno. Kaya na namin magpasweldo, magbayad ng kuryente, lahat yon. Ang hinihingi lang po na pondo ng SESA sa gobyerno is infra. Infrastructure. Siyempre, Alright. pag nagbibigayan na, siyempre, they allocate depending on, so Apo. I don't know Okay. yung mga priorities po ng gobyerno, pero Apo. yun ang problema po namin. Madam KPE, ano po ang timeline ninyo? Hanggang anong taon ang nakikita nyong ikangay para ma-improve at mapakinabangan na ng gobyerno yung sinasabi nyong mga priority projects ninyo? Actually, yung puerto po namin, nagagamit na po. Apo. Okay? It's not like walang ano. Pero, for us to get the bigger ships to come in, okay, we truly need to deepen our port. Okay. Kung hindi, walang mangyayari. Tapos yung breakwater na ginagawa nilang issue nun, okay, yung past administrators na bago sa akin, hindi naman po nila maintain yung breakwater. Kaya nawala ulit yung breakwater. Siyempre, there are infrastructures, especially if they're on the water, that have to be maintained. Di ba? Alright. Hindi naman, alam mo naman, ang Cagayan parating natatamaan din ng ng bagyo. Opo. Malalakas na Opo. bagyo. Aha. Kaya kailangan, yung mga ganon, sana naman lamang minentain nila, ni-repair nila, Alright. hindi nila pinabayaan na mawala. Kasi malaki din na nilagay ng gobyerno doon noon. Eh ngayon, kailangan namin ulitin. Aha. Sana, if these people, sana when they do something, they do it right from the very beginning. Alright. And they maintain it because that's government property. But, Apo. those are my hurdles that I Alright. have to
But it's still a working port. Apo. Sa KPE, alam naman po natin na isa sa mga prioridad ni Pangulong Marcos ng kanyang administrasyon ay yung mga infrastruktura at yung mga bagay na makatutulong sa ekonomiya. So, naibulong nyo na po ba or nakarating na po ba kay Pangulong Marcos itong mga pinag-uusapan natin ngayon? Sec? Alam po niya. Apo. But we still have to go through the process po. Apo. You know, we have to submit to DBM. Bidding. And then after that, yes, we have to go to Congress, tatawag kami, then the Senate, and then alam niyo naman doon, pag nandun na sila, you know, they're gonna all have to, you know, I don't know. Alright. Ang hirap nito, you have to educate everybody. Apo. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyo na pinagbigyan niyo po ako ng panahon para sana man lang kung may mga nakikinig sa atin ng mga decision makers dyan, maintindihan po nila yung strategic yung advantage ng lugar. Opo. Alright. Kasi malapit po tayo sa Taiwan, malapit po tayo sa China. So we're all coast, kaya yung hindi lang pang-ekonomiya, also for the security of our country, we really have to guard this whole place. Madam Secretary, with your indulgence, medyo lalayo naman ako sa issue, ha? Medyo tatanong ko naman si Tatay. With your indulgence. Kamusta na po si Tatay, ang pinakapuno ng pamilyang Ponce Enrile? Kamusta na po si Tatay JPE? Okay, he's okay. He just got out of the hospital. Nagkaroon po siya ng COVID. That's his third COVID. But his lungs are clear. Wala naman po problema. Nasa bahay na po siya. Malakas pa rin po ba? Oo, ganun pa rin. Kung nagagalit siya parate, alam kong malakas siya. Tama po ba yung rinig ko kung nagagalit parate? Oo, mahilig yan argue? Debate. Kahit ano. Alright. At since wala na siya sa Senado, ako nagigipag-debate pa rin. Niya parate. Alright. Ma'am, ano po ang advantage at disadvantage ng pagiging Ponce Enrile? Unang-una, kung yung mga perceptions po ng tao tungkol sa aking ama. Alright. You know, it's the same thing with the president right now. Kung anong perceptions nila tungkol kay President Marcos, they attribute it to the son. I guess with every family that's in politics, ganun po yun. The difference lang po is meron po kaming sariling family business. We have a group of corporations that I used to run before I was in government. And the decisions of my dad sometimes are not aligned with a lot of people. So they always call for boycotts, they always lambast us. But you know, since we are a family that have been in government in different forms, whether it's in the executive branch or the legislative branch. Medyo since 1965, medyo sanay na po kami. All right. Sec, ano po si KPE na hindi po alam ng maraming tao? Ano at sino si KPE na hindi maalam ng maraming tao? Well, meticuloso po akong tao. I am very strict, but may pagka-OC, especially when it comes to my management style. I don't micromanage people, but I hold them accountable. I'm very fair, and I like to know everybody that I work with. So I know how to bring out the best in them and encourage them, because you know, to be a good leader, you have to learn to serve and also learn to inspire those that are around you. All right. Lastly, si Secretary KPE po ba ay malalapitan ng isang ordinaryong John Ibanez halimbawa para magpa-selfie? Ay nako, walang problema.
Nasa sa inyo po ang pagkakataon. Unang-una sa lahat, Secretary KPE, maraming salamat po sa pagkakataon. Ay, ako po yung maasang hindi po ito ang una tuloy. Baka may nakaligkayaan pa po akong itanong. Maraming salamat po. Apo. Any message, ma'am? Baka may karagdagan pa po kayo mensahe. Go ahead. Please help CESA po. We are the gatekeepers of the North. Apa. All right. All right. Thank you so much, ma'am. Good luck. Good morning. Thank you. Hoping to talk with you again, ma'am, as soonest time possible. Good morning po. Okay, thank you. po. Thank you po. Alright. Salamat. Yan po mga kabalitaktakan at kabalitaan. Si Secretary Catrila Ponce Enrile, mas gusto niyang tawaging Secretary KPE, Administrator po at CEO ng Cagayan Economic Zone Authority o CESA sa eksklusibong panayam po ng DWIZ. Pasada Balita. Samantala, alam niyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Filipino sa kanilang pangangailangang medikal. Kaya't basta dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palagi pong tatandaan ang bawat taya, may kawang gawa. Pasada Balita. Oras! 38 minuto na po makalipas ang ikapito ng AM. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, hinatulang guilty ng Korte Suprema sa kasong gross misconduct si Presidential Anti-Poverty Czar Larry Gadon. Kasunod nito ng walang basehang impeachment complaint niya noon laban kay dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno at iba pang maestrado. Sa inilabas na desisyon ng kataas-taasang hukuman, pinatawan si Secretary Gadon ng 150,000 pesos na multa at hinatulang hindi karapat-dapat para sa judicial clemency. At dahil na-disbar na ang kalihim noong nakaraang taon, hindi na ito ipinato sa kanya, ngunit nakarecord pa rin ito sa kanyang personal file. Pasada Balita. Samantala, hinimok ni Cagayan de Oro City 2nd District Representative Rufus Rodriguez ang Commission on Elections na ikonsidera ang mungkahi ng Smartmatic Philippines na gamitin ang mga lumang vote counting machines sa nalalapit na 2025 midterm elections. Kasunod ito ng muling pagbuhay ng Smartmatic sa kanilang commitment na tuparin ang kontrata sa COMELEC sa mahigit 90,000 VCMs na inupahan noong 2015. Git ng kongresista, dapat maging praktikal ang COMELEC lalo't lubog na sa utang ang bansa. Tanging ang alternatibo ipinakita lamang anya ng ahensya ay ang kontrata nito sa Miro kung saan gagastos ang pamahalaan ng 17 billion pesos sa kabila ng checkered record anya ng kumpanya batay sa kamakailang mga halalan sa Democratic Republic of Congo at maging sa Iraq. Pasada Balita. Dapat nang ibigay agad ang kayang ibigay. Ito naman ang iginiit ni Agri Party List Representative Wilbert Lee kasabay ng kanyang isinusulong na isama ang magnetic resonance imaging, positron emission tomography, computed tomography scan at lahat ng diagnostic test sa care packages ng PhilHealth. Sa House Committee on Health hearing, ipinunto ni Congressman Lee na napakatagal na ng mga modernong teknolohiyang ito na ginagamit para ma-detect kung mayroon at kung anong lang stage ang cancer. Pero hindi pa rin ito automatikong covered ng PhilHealth. Sa kasalukuyan, covered lamang ng ang MRI at CT at PET scans ng PhilHealth kung para sa inpatient services. Pero kasama naman ang sa Medical Assistance to Indigent Patients Program ng Department of Health. Pasada Balita. Samantala, alam nyo ba na dapat alam nyo na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pilipino sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, bawat basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't lagi pong tatandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Pasada Balita. Oras! 14 na minuto na lamang, alas 8 na ng umaga. Pasada Balita. Samantala, mas pinalakas sa police operations target ng NCRPO. Detalye mula kay Patrol 17, Jopel Pelenio. Jopel!
pulong si National Capital Region Police Office o NCRPO Director Police Major General Milencio Nartates sa mga opisyal ng Eastern Police District o EPD. Present sa pulong na ito si EPD District Director Police Brigadier General Wilson Asueta kasama ang mga hepe ng mga lungsod ng Marikina, Pasig, Mandaluyong at San Juan. Iprinisinta dito ang kanilang mga naging accomplishment at ipinakita ang sitwasyon ng kriminalidad sa bawat lungsod. Layo ng pulong na madetermina ang mga hakbang na ikakasa ng mga otoridad sa paglaban sa krimen at iba pang mga hamon. Tiwala ang NCRPO na magriresulta ang pulong upang mas mapahusay ang public safety sa Eastern District ng Metro Manila at mas mapaganda ang pagbibigay serbisyo sa publiko. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, sports update na. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga. Kumana ang dalawang superstars ng Dallas Mavericks at nanalo sila sa Game 1, 108-105 sa Minnesota Timberwolves sa Western Conference Finals. Umiskor si Kyrie Irving ng 24 ng kanyang 30 puntos sa first half at si Luka Doncic naman ang pumutok sa second half ng 15 puntos sa fourth quarter. Sa buong laro, may 33 points si Luka. Ang sabi ni Doncic, I just said to myself, we've got to win this game. I've got to be better. Because 3 quarters, I didn't play good. So I just came into the fourth, got to my spots, and led my team to win. Ang dagdag naman ni Irving, we know he's one of the best scorers of all time. That means he's proven it. And when he's going out there and not necessarily playing well offensively in the first half, I know in the second half, he's going to be aggressive. I think we've been able to figure out that 1-2 punch of just playing the point guard role and playing that main scorer's role and just not lacking in other areas in the basketball game. Game 2 ng serye ay sa darating na Sabado. Para sa Real Sports na po, si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Bumaba ang budget surplus o kinita ng pamahalaan kumpara sa ginagastos nito noong nakaraang buwan. Kasunod ito ng pagtaas ng ginagastos ng publiko sa 32% na umabot na sa 494.5 billion pesos kumpara sa 373.9 billion pesos noong 2023. Sa datos ng Bureau of Treasury, umabot lamang sa 42.7 billion pesos ang fiscal surplus ng pamahalaan noong Abril. Mas mababa ito ng 36% kumpara sa naitalang 66.8 billion pesos noong nakaraang taon. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. 9 katao ang patay kabilang na isang bata nang biglang bumigay ang stage sa isang campaign rally sa Mexico. Nangyari ang insidente sa kalagitnaan ng pangampanya ng Citizens Movement Party sa pangunguna ng presidential candidate na si Jorge Alvarez Maynez nang bigla na lamang lumakas ang ihip ng hangin dahilan para bumagsak ang stage. Nakaligtas naman sa insidente ang nasabing presidential candidate, ngunit sugatan naman ang mahigit 60 katao. Dahil sa insidente, kinansela muna ng tumatakbong Pangulo ng Mexico ang kanyang campaign activities. Pasada Balita. At iiwanan ko po kayo ng good news. Kinilala ng Guinness World Record ang isang organisasyon sa Pilipinas matapos masungkit ang titulong World's Largest Solar Artwork. Inanunsyo ng DNR na nakuha ng Liter of Light, isang grassroots solar lighting movement ang nasabing title, kung saan ginamit dito ang nasa 3,000 solar lamps na gawa sa libu-libong estudyante o gawa ng libu-libong estudyante mula sa Deira International School at Universal American School. Tinawag ng DNR ang nasabing artwork na Tree of Light na isang majestic symbol na kagandahan ng mundo
at ng mga narinirahan dito. Ngunit, nagsisilbi rin itong babala sa masamang epekto ng pagbabago ng klima at pagkasira ng kapaligiran dahil sa kagagawa ng mismong mga tao. Binigyang diin naman ni Ilak Diaz, founder at global director ng Litter of Light, na ang artwork ay nagpapaalala sa mga tao ng kanyang responsibilidad na pangalagaan ang daigdig. Pasada Balita. Bago po ako tuloy ang magpaalam mukhang nagiging masyadong interesado lalo at masyadong lumalalim at tumitindi yung investigasyon kaugnay dito sa tinaguriang ang tawag niya sa sarili niya, ordinaryong mamamayan lamang sa katauhan po ni Bamban Mayor or Tarlac Mayor Alice Guo. Kung ang ordinaryong tao po ay nagmamay-ari ng helicopter at isang mamahaling bihikulo, ano po ang tawag niya sa amin? Sa karamihan sa ating mga Pilipino. Ibig sabihin niyan, tayo pong lahat ay hampas lupa lamang. Sumayin niyo po sa pong edisyon ng Pasada Balita. Dito lamang yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po ang inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Bañez. Hanggang sa Monday, lagi niyo pong tatandaan mahal ko po kayo. Antabayan niyo po susunod na palatuntunang Karambola. Oras sa hudyat, eksakto en punto, alas 8 na ng umaga. Bye! Woo! Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita, live sa DWIZ, AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes 7 a.m.